What happened? Hinikayat ng magkatunggaling sina US President Joe Biden at Donald Trump ang Americans na ipakita ang pagkakaisa kasunod ng pagtatangka sa buhay ng Republican kung saan nadaplisan ng bala ang kanang tenga nito. Tumindi ang kawalan ng katiyakan sa kahihinatnan ng US presidential election dahil sa pag-atake. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pinaniniwala ang isang akto ng domestic terrorism, gayon din ang isang matinding security failure. Batay sa Federal Bureau of Investigation o FBI, legal na binili ng shooter ang ginamit itong semi-automatic rifle. Ayon naman sa 81-year-old American Chief Executive, nagkausap sila ni Trump at nananatiling hindi malinaw ang motibo ng tinukoy na 20-year-old shooter na si Thomas Matthew Crooks. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Sa kanya namang Truth Social Network, iginiit ni Trump na mas mahalaga ngayon ang pagkakaisa ng mga mamamayan at hindi dapat payagang manaig ang kasamaan. Napaslang ng Secret Service sniper si Crooks matapos nitong magpaputok mula sa isang rooftop. Nasawi naman ang isang lalaki sa audience at 2 spectators din ang lubhang nasugatan sa insidente. Ipinag-utos na ni President Biden ang maigting na pagrepaso sa seguridad sa rally, gayon din sa isasagawang Republican National Convention sa Milwaukee kung saan inaasahang mapipili si Trump bilang presidential nominee ng partido. Kinundi na naman ng world leaders ang assassination attempt, kabilang na sina United Nations Secretary General Antonio Guterres, Ukraine's President Volodymyr Zelensky at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpaabot din ng panalangin ng Philippine President para kay Trump at sa pamilya nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.